Aanhin po ang mas mataas na sahod kung sobrang mahal pa rin ng pagkain. Yan ang dinadaing ng ilang manggagawa kasunod po ng paglusot sa Kamara ng panukalang 200 pesos na umento sa sahod. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Napaiyak na lang si Joanna nang tanungin kung paano pa niya pinagkakasya ang 6,000 pisong sweldo tuwing kinsenas. Mag-isa lang kasi niyang itinataguyod bilang lady guard sa bakery ang kanyang 4 na anak. Pag walang pagkain, manghihina ang tao. Lalo na mga anak mo laging gutom, di ba? Kaya kailangan lagi may pagkain. Isa si Joanna sa maraming Pilipinong pinoproblema ang mahal na presyo ng pagkain. Katunayan, ayon sa Philippine Statistics Authority, patuloy ang pagtaas ng presyo ng karne, isda, seafood, dairy products at itlog. Ito ang dahilan kung bakit nananatili sa 0.7% ang food inflation nitong Mayo. Sa kabuuan, 1.3% ang naitalang inflation sa bansa nitong Mayo. Mas mabagal kumpara sa 1.4% noong Abril. Nakatulong sa paghupa ng taas presyo ang presyuhan sa housing, water at electricity bill, gas at petrolyo. Pero paglilinaw ng gobyerno. So right now we cannot really see that there is a downward, continuous downward movement because there are other items that are actually increasing while most of the items are decreasing. Kaya naman laking tuwa ni Joanna nang aprubahan sa Kamara ang dagdag na 200 pisong arawang sahod ng mga minimum wage earner sa pribadong sektor gaya niya. Ibig sabihin, kung ang isang manggagawa ay nagtatrabaho ng 22 araw sa isang buwan, maaari siyang makatanggap ng dagdag na 4,400 pesos kada buwan. Malaking tulong naman daw ito kay Joanna, pero Napapansin ko, tataas nga sweldo, ang mga bilihin tumataas. Parang baliwala din yung pagtaas ng sweldo. Hindi kasya. mas mataas ang hirit ng Kamara sa ipinasa ng Senado noong nakaraang taon na 100 pesos across the board na wage hike. Pero kung malaking tulong sa mga manggagawa ang 200 pesos na aumento sa sahod, kabaligtaran naman ito para sa Employers Confederation of the Philippines. Malaki raw kasi ang epekto nito sa maliliit na negosyo. Kulelat na nga tayo sa investment, kulelat na nga tayo sa tourism. Mayroong mga problema tayo hindi pa nasosol. Bigla mo dadagdagan pa dyan 270% increase. So, sino pa mag-i-invest sa atin? Sabi naman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, posible humantong ang wage hike sa mas mataas na labor cost at mas mataas na presyo ng mga produkto at serbisyo. Bagay na pag-aaralan naman daw ng palasyo. Ititignan po ang anumang economic implications patungkol po dito. Pero nais po ng Pangulo na maibigay ang nararapat at mas makakabuti sa manggagawang Pilipino. Habang hinihintay pa ang aksyon ng Senado at ng Malacanang sa panukalang 200 pesos wage hike, abang-abang at tiis-tiis muna ang mga manggagawa. Naghihintay habang tumataas ang presyo ng bilihin sa sahod na hindi sumasabay. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.